Na-inquest na ang mahigit 130 inaresto kasunod ng gulong sumiklab sa Maynila nitong September 21. Sumuko naman sa pulisya ang suspect na nanaksak noon sa isang binatilyo. Nakatutok si Oscar Oida. Sa videong ibinigay sa amin ng Manila City Hall, kita kung paano nilapitan at sinaksak ng isang lalaki ang isang binatilyo. Nakatakbo pa papalayo ang binatilyo habang ang lalaki naglakad palayo habang tanga ng isang kutsilyo. Ang video ang naging susi umano para matukoy ng mga pulis ang suspect na kalaunay kusang sumuko sa Barbosa Police Station. Kanina, iniharap ni Manila Mayor Isko Moreno sa media ang suspect na isa umunong 52 anyos na watch repairman. Tinumban yung motor. Isasama sana yung motor din ng motor. Ay medyo dumilim na yung ko dahil ang dami na nila eh. Ayun, nasundot ko. Hindi ko na nabigla lang ako eh. Hindi sadya. Pag dumating sila, wala na silang pakialam. Pag makita nila mga sasakyan, tinanong nila eh. Kumbaga, tinutumba, sinisira. 15 anyos na taga-Taguig ang biktima na pinatay umano sa gitna ng mga sumiklab na gulo sa Maynila nitong September 21. Bakit niya po ginawa sa anak ko yun? Sir, kung ikaw po nagkasala, tapos saksakin ka nga agad, anong maramdaman ng magulang mo? May namatay, nakakalungkot, meron ding makukulong, nakakalungkot. Madalit salita, wala. Isang malungkot na araw sa dalawang pamilya. Sa pamilya ng biktima at sa pamilya ng suspect. Pagtitiyak ni Mayor, patuloy ang mga ginagawang akbang para mapanagot ang mga nanggulo at mga posibleng nag-udyok ng gulo. Isa pang babae doon sa Ayala Bridge. Ngayon na kasi lumalabas yung mga video eh. Binibigyan niya ng direktiba para sunugin yung truck. Kabilang din umano sa iniimbestigahan ang isa umunong sikat na rapper at influencer. Hindi na pagkikita ngayon eh. Pero maraming mga insidente na hinikayat niya yung mga bata. Kawawa naman yung mga bata. Kita niyo yung mga magulang. Nag-iiyakan. Ayon sa pinakauling impormasyon na nakuha namin sa MPD-PIO, umabot na sa mahigit 130 ang sumailalim sa inquest. Yung mga minors naman na pumasok doon sa category ng CICL na lumabas na yung kanilang discernment at kasama sila doon sa mga na-inquest. At pag after nilang ma-inquest, dadalhin sila sa kustudiya ng DSWD at DSWD na ang magkakustody sa kanila. Muling giniit ng MPD na nasa maayos na kondisyon ang mga naaresto habang nasa kanilang pangangalaga. Ilan sa mga reklamong kinakaharap nila ay illegal assembly, direct assault, resistance and disobedience, destructive arson at disturbance of public order. Unang-una, nirerespeto natin yung karapatan ng mga nasa kustudiya natin at lalo na yung mga minor. Alam natin kung paano natin sila ina-handle. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.